please stop the suspense. Sabihin mo na, ano ba yung solusyon na yan? Kailangan mo lang humanap ng karapat-dapat na magiging mommy ni Daisy. Di ba you've been stalking me endlessly? So naisip ko, para hindi ka na mahirapan, pagbigyan na kita. Huwag kang mag-alala, Daisy. Sisiguraduhin ko na mahanap ni Daddy Bong ang karapat-dapat na babae para sa kanya. Meron akong magandang ibabalita sa inyo. Ano po yun, Daddy? Nahanap ko na magiging mami mo, si Tita Ivy. Ano naman nakain nun? At bigla kang niyaya mag-date. Di ba iniiwasan ka na ni Bong? Nagtataka nga rin ako eh. Pero ang sabi niya sa akin, never naman daw niya akong nakalimutan. Naging busy lang daw siya sa kakaisip sa mga problema niya. Oh, come on, Ivy. I'm sure wala bang nababanggit sa'yo si Bong? O wala bang kakaiba sa mga kilos niya? Well, the whole date was kind of weird. What do you mean? Kasi yung ginawa namin kanina, yun yung mga ginagawa namin barkada ng mga girls eh. Alam mo yun, wala man lang akong naramdaman na kilig. He didn't even try to kiss me. Ako na kaya nag-attempt. Pero napahiya lang naman ako. Siyempre. Baka inatake na naman ng pagka-krum-krum niya. Has he really gone crazy? Katulad nung naglalabasan na speculation sa news? Ano ba sa tingin mo? Hindi ba nga, kiniklaim niya na babae na siya? But that's not the point, Ivy. Kahit sa mo patignan, malaki pa rin ang net worth ni Bong. Kaya bago ka nagpapaniwala sa mga bali-balitang yan, iisipin mo na lang kung magkano yung pera mahuhutot mo sa kanya. Nako, don't worry, Ma'am Mercedes, no? Dededmahin ko lahat ng chismis tungkol sa mental state niya ni Bong, pati dun sa pagiging malamya niya. I'm sure hindi naman siya magiging badi eh. Kasi kilala ko si Bong. Tsaka naging boyfriend ko siya noon, no? Sigurado ako na sagad hanggang buto yung pagiging barako niyan. Tama yan. Ako, alam mo, dapat ikaw ang magiging mata at tenga namin. Kailangan malaman namin kung ano ang balak niya. So the story finished with the most beautiful spell of all. They lived happily ever after. Oh, hindi ba uso sa inyo mga pigsing natutulog? May iba po kami yung paraan ng pagpapahinga, Daddy Bong. Ganun ba? O siya, ako magpapahinga na ako. Daddy Bong, pwede ba kitang kausapin tungkol kay Ivy? Oh, bakit? Anong pag-uusapan natin tungkol kay Ivy? Parang nabibilisan lang ako sa pagpili mo sa kanya. Sigurado ka na ba na gusto mo siya talagang mapangasawa? Sa tingin mo ba, siya ang magiging perfect na mami para kay Daisy? Oo naman. Katunayan ang daming lalaking lokong-loko sa kanya, no? Bukod sa maganda na, sexy pa. Paano naman yung mga panloob na katangian? Ano na yung mga panloob na katangian na nagustuhan mo sa kanya? Naku, importante pa ba yun? Ang mahalaga, click kami ni Ivy. At saka, alam mo na, ikaw nga nang nagsabi, gahon na tayo sa oras, diba? Kailangan na natin mahanap ang magiging mami ni Daisy. Oo nga, meron tayong hinahabol na oras. Ang sinasabi ko lang naman po, hindi naman biro ang pag-aasawa. Pag pinakasalan mo si Ivy, wala nang bawian yun. Paano kung meron kang natuklasan na katangian na hindi pala niya gusto? O kaya naman, paano kung hindi siya maging perfect na mommy para kay Daisy? Yun nga po yung sinasabi ko. Sana, kilalanin niyo na lang ng mabuti si Ivy bago niyo pagdesisyonan na pakasalan siya. Alam mo, Winnie, may point ka dyan. Sige, pag-iisipan ko yung sinabi mo, ha? Pasok. Oh, anak. Bakit gising ka pa? Hindi ka ba makatulog? Did you have a bad dream? Yes, Daddy. Nanaginip po ako. Tinutukso po ako ng mga classmates ko. Ay. Sabi po nila, I don't have mommy daw. Ay, nako, hindi totoo yun. Alam mo kung bakit? Kasi, binabantayan ka ng mami mo. Pwede po bang dito na lang po ako matulog? Oo naman. Okay lang sa'yo kahit may mad pack ako? Halika.
Sige, higa ka dyan. Daddy? Namimiss niyo na po pa si Mommy? Alam mo, anak, we loved each other very much. Kaya hanggang ngayon, kahit wala na siya, iniisip ko pa rin siya. Magkwento nga po kayo tungkol kay Mami, Daddy. Alam mo, ang mami mo mabait, maganda, galing magluto. Kagaya mo, marunong siyang kumanta. Sayang nga, wala na siya eh. Sayang, Daddy. At hindi ko nakilala si Mami. Alam mo, anak, kahit wala nang mami mo, lagi mong tatandaan na mahal ka niya and she's very proud of you. Kamusta si Bong? Has he come around yet? Ay, nako, Wancho. Wala pa rin masyadong improvement eh. Mukhang matatagalan bago mabalik sa dati si Bong. I'm concerned about his well-being. But I'm a businessman, so I'm concerned about the welfare of the company. Kapag hindi pa bumuti ang lagay niya, mapipilitan ng board na to take drastic action. Eh di mabuti kung ganon. I'm sorry? Ang ibig sabihin ni Marco is that bubuti rin naman siguro ang kalagayan ni Bong. Kailangan lang natin maghintay-hintay. Mama, okay ka lang? OMG! What's wrong, Mercedes? Para ka nakakita ng bulto. Multo nga. Multo. Multo ng asawa ni Bong. Si Rose, ayun oh! There's nobody there. Hindi nakita ko talaga. Nandyan si Rose. Mama, dami mo kasing kinain eh. High blood na yan. Yan na yung epekto niyan. Nakita ko talaga si Rose. She was really there. Are you going nuts? Nakalib na si Bong. I cannot afford to lose you. No, you're absolutely right. Namamalikmata lang ako. Whew. Sabi ni Daddy, kumakanta din daw si Mami. Siguro, sa kanya ako nagmana, no, Winnie? Oo, Daisy. At sigurado, sa kanya mo rin nakuha ang pagiging maalagain mo sa mga halaman at bulaklak. Sana, maging kasing bait niya yung magiging bago kong Mami. Napag-usapan na namin yan ni Daddy Bong. At nag-promise siya sa akin na ang pakakasalan niya ay yung karapat-dapat na papalit kay Mommy Rose mo. Talaga, really? Ibig sabihin, magiging happy family na kami nila, Daddy? Yes! Dahil ang pipiliin ni Daddy Bong ay ang espesyal na babae na mamahalin ka at aalagaan ka. Ano ba yan? Ang tagal. Aray! Ano ka bang bata ka, ha? Basketball ring ba ako, ha? Sorry po. Ano sorry? Ano magagawa ng sorry mo? Natamaan na ako, eh. Oh, anong iniiyak-iyak mo dyan? Ingay-ingay mo, iyak-iyak pa, nakakainis. Naku, tumahan ka na, huwag ka na umiyak, ha? Gusto mo ibibili kita ng ice cream? Gusto mo ba yon, ha? Tahan ka na, huwag ka na umiyak. Naku, Miss, ano nangyari? Ay, ma'am, kasi po naglalaro po yung bata, nadapa po, nasaktan po yata, kaya po biglang umiyak. Ay, naku, thank you, Miss, ha? Ay, wala po naman. Bye, little boy. Tana, halika na. Ay, Bong, nandyan ka na pala.
Hindi ko alam, mahilig ka pala sa bata. Ah, yung kanina? Wala yun. Umiyak kasi yung bata eh, so I just felt that I have to do something to make him smile. Ivy, pumapayag ka na ba? Anong pumapayag na ano? Pumapayag ka na ba na magpakasal tayo? Look, don't rush. Pag-isipan mong mabuti, hindi naman yan minamadali, Ivy. I'll wait, just... Pumapayag ako. Pumapayag ako maging Mrs. Adonis. Papakasal kita sa lahat ng simbahan. Magpapakasal talaga tayo. Yes. Yes! Yes! That's nice. Daisy, itigil mo muna ginagawa mo. Meron akong mahalagang sasabihin sa'yo. Ano po yun, Daddy? Parang excited na excited kayo. Kasi, matitigil na ang sumpa. Hindi na ako magiging ganap na babae. Dahil nag-propose na ako sa tita Ivy mo. At pumayag siyang pakasal kami. Siya na magiging mami mo. So pumayag na nga ako, di ba? Sabi ko, yes, payag ako na maging wife niya and maging mommy ni Daisy. Naku, ang galing-galing talaga. Well done! Naku! Alam mo, talagang nalok na talaga sa'yo si Bong. Aba, ito din project naman ako, no? Na gustong-gusto ko siya. Aba, ay paniwala naman ang loko. Kala ko ba may unawaan tayo na kikilalanin mo muna si Ivy bago mo siya yayain magpakasal? Yun naman talagang plano ko sana. Kaya lang kanina, may nakita kong katangian ni Ivy na gustong-gusto ko. Meron pala siyang soft spot sa mga bata. So tingin ko, magiging mabuting mami siya ni Daisy. Nako, alam mo kung hindi na talaga mayaman tong si Bong, hindi ko siya papakasalan, no? I mean, hello, may anak na siya. Ayoko kaya sa mga batang iyakin, lalo na yung mga makukulit. I cannot even imagine myself having children. Eh, paano pakikisamahan si Daisy? Naku, madali namang utuin si Bong, no? I can easily fake being a good mom. Sana tama ang pinili mong babae, Daddy Bong. Sana hindi mo pagsisihan na pakasalan si Ivy. Kasi kapag mali ang napangasawa mo, hindi magkakaroon ng karapat-dapat na mommy si Daisy. At ang ibig sabihin nun, hindi mo na malulusutan ng katuparan ng wish ng iyong anak. Magiging ganap ka na na babae, Daddy Bong. Magtiwala ka sa akin, Winnie. Si Ivy ang babaeng makakapigil sa katuparan ng sumpa. At siya ang makapagbabalik ng aking pagkalaki. Ang hindi alam ni Bong, huhututan ko lang siya. Ako ang babaeng sasaid sa kayamanan niya. At ako ang babaeng ginagamit ninyo para pabagsakin siya. Naku! Spoken talaga like a true kontrabida in a teleserye. Naku! I'm so proud of you talaga. At perfect ang timing ng pagpapakasal nyo. Dahil habang naghahanda si Bong for your wedding, hindi niya alam sasamantalahin na namin ang pagkakataon na to para nakawan siya at ang kumpanya ng kanyang ama. Sir. Good game, ha? Congrats. Oo nga, sir. Sayang, hindi kayo nakasali. Oo nga, medyo... sinumpong yung rayuma ko. Parang tumatanda na yata ako, eh. Sir, kalabaw lang yung tumatanda. Eh, bata niyo ang tingnan para sa edad niya, eh. Thank you, ah. Ikaw, ah. Sip-sip ka, palibasa. Ikaw ang endorser ng produkto namin, Sir, ano nga pala yung sasabihin niyo sa akin? Sabi niyo kasi dun sa text niyo, meron kayong importanteng sasabihin sa akin, eh. Kakasal kami ni Ivy. Ay, talaga, sir? Kailan? Saan? Sa West lang. Madalian, eh, kasi pareho kaming excited. Tatanong ko sana kung papayag kang maging witness. Ay, oo naman, sir. It's my honor. Talaga? Pero, mag-witness ako. Pero isang kondisyon. Ano yun? Ako mag-host ng bachelor's party niyo. Nako, ha? Huwag ka na mag-abala. Gagastos ka pa, hindi naman kailangan, eh. Okay lang yun, sir. Basta, hindi kumpleto ang kasal niyo,
kung walang prior na bachelor's party. Kaya huwag kayong maglala. Ako nang bahala sa lahat. Si CJ? Boys! Kasama kayo lahat sa bachelor's party ni Sir Bong, ha? Wala mawawala. Okay na, sir. Oh, yan! Hoy! Naku! Galing, ha? Hindi na, ayan. Hoy, 4! Bong, nako! Alam mo ba, balita sa amin ni Daisy na magkakaroon na daw siya ng bagong mami. Totoo ba yon? Yes, Mama. Totoo yon. Nag-usap na kami ni Ivy at sa Tuesday na kami magpapakasal. Congrats, Bong! Alam mo, Bong, ang swerte mo kay Ivy. Bukod sa napakaganda, pamatay pa yung katawan. Hoy, talagang iparinig mo sa akin yung kamanyakan mo, ha? Excuse me, Mama. Bong, sure ka na ba? Magpapakasal ka na talaga ulit kasi okay, sexy siya, maganda siya, pero naman, Bong, mapuro lang utak ng sure ako, hindi katulad ko. Excuse me, kasal ka na sa akin eh. Uso na naman ang annulment, no? Actually, guys, kaya naman si Ivy ang napili ko kasi feeling ko siya ang pwedeng maging mabuting ina para sa aking anak. Talaga lang, ah. And you know, Bong, with your upcoming wedding, alam mo magandang idea siguro na i-extend mo na yung leave mo sa opisina. Nang sa gayon, makapag-focus ka sa kasal mo at saka sa honeymoon yun ni Ivy, di ba? Tama! Bong, alam mo, nasa mabuting kamay ang kumpanya. Kami na ni Mama ang bahalang mangurami. Kami na magpapalago ng mga produkto. Bong! Tama! Si Mama at si Marco na ang bahala sa kumpanya. You know what? I think you're all right. Then it's all settled. Everything's under control. Okay, good. Excited na talaga ako, Winnie. Malapit na ako magkamami. Makukumpleto na ulit yung family namin ni Daddy. Sabi ni Daddy, pretty at papaito si Tita Ivy. Winnie, ano kaya gusto ni Tita Ivy itawag ko sa kanya? Mami kaya o Mama? Ewan ko. Ba't hindi yung daddy mo yung tanungin mo? Eh, parang kilalang-kilala na niya na yun eh. Winnie, parang kanina pa kita napapansin, parang hindi ka excited sa kasal nila Daddy at Tita Ivy. Bakit, Winnie? Ayaw mo bang magkatuloy silang dalawa? Ang pakiramdam ko kasi, parang nagmamadali si Daddy Bong. Hindi niya siniseryoso yung pagpili ng espesyal na babae. Wala tayong magagawa. Siya yung gusto ni Daddy eh. Tapos, yung mga kwento ni Daddy, parang okay naman si Tita Ivy. Ikaw, tatanungin kita. Gusto mo ba si Ivy? Gusto mo ba siya maging mommy? Oo naman po. Kung siya ang pinili ni Daddy, pasado na siya sa akin maging mommy. Lalo pa, siya ang makakapagwala ng sumpa. Tapos, pabalik na si Daddy sa dati. Ay, sana lang tama ang pagpili ni Daddy Bong. Bong, dahil huling gabi mo na ng pagkakabinata, ngayong gabi may regalo kami sa'yo. Guys, huwag na kaya natin tutuloy kasi malalagot ako kay Ivy. Ito mo, paano ka pa? Kalimutan mo muna si Ivy ngayong gabi, ha? Mag-enjoy ka muna. Di ba, pare? Tama. Ano pa inaantay natin? Papasukin na natin yung regalo. Sandali. Ito na! Ayan na. Wait lang, ha? Ayan na, Bong! Sexy! Ready ka na. Ready ka na, Bong? Ayan na, Bong. Come on! Woo! Yan ang regalo namin. Saan ang regalo? Ayan na ang regalo. Palapit na. Ayan na, wow. Come on. Yes! Wow!
Ano ba? Huwag mo na ako sayawan. Sila na lang sayawan mo, girl. Enjoy mo lang. Enjoy mo lang. Bong? Okay lang sa'yo, Bong. Oo, Parang ang dami mo nang nainom, ah. Oo nga, si Jake. Medyo lasing na ako. Marami na ako nainom. Sige, mauuna na ako. Bong, sandali. Bong. Sandali lang. Bong, ano ka ba? Ha? Anong mauna ka na? Ang dami-dami pang bisita. Marami na ako nainom eh. Sige na. Bong, ngayon pa lang nag-uumpisa yung party mo. Ngayon pa lang nagiging exciting. Ano ka bang KJ mo naman, Bong? Sige, ituloy nyo lang yung kasiyahan. So paano? Akin na yung iririgalo namin sa'yo. Akin na yun. Yung sexy, akin na lang yun, ha? Matanda ka na. Alam mo na ang tama at mali. Sige na, mag-enjoy ka na. Secret lang natin kay Daphne, ha? Okay? Sige na. Thank you! Ay! Sir Bong. Gusto niyo, hatid ko na kayo. Parang hindi niyo na kaya mag-drive, eh. Oo na. Mas marami ka pang nainom kesa sa akin. Sige na, I think I'm sober enough to... Sigurado kayo, sir, ha? Yeah, Sige. Ingat. CJ, thank you, ha? Thank you for throwing the party for me. I really appreciate it. Wala yun, Sir Bong. Kayo pa, ang lakas niyo sa akin. Congrats po ulit, ha? Sige na, sir. Oh, sige. Thank you. Okay. Bye-bye. Balik na ako dun, sir, ha? Okay. Hello, Gigi. Hindi ako makakabalik sa office ngayon kasi ang dami kong ka-meeting na investors. Oo, sige. Can you just cancel all my appointments this afternoon? Okay, thank you. Miss? Okay, so I'll take this, and this. All of them. Thank you. Ivy, I hope you don't mind, pero sinama ko na si Daisy para sabay na kayo sa dress shop. Hi po, Tita Ivy. Tama si Daddy. Ang ganda-ganda niyo nga. Huli ka ngayon. Doon na ako matatakasan. Boss ko yun. Ano ka ba? Huwag mo nga bigyan ng meaning yun. Hindi ko talaga bibigyan ng meaning. Mukhang bading eh. Ito lang ang tandaan mo, Bong. Kapag hindi ka pa nagpakatino, makabubuti pa mag-resign ka na lang sa company. Hindi po magiging perfect na mommy si Ivy para kay Daisy. Alam mo, ang labo-labo mo. Pwede ba tigilan mo na ako? Huwag mo akong pakialaman, ha? Hayaan mo ako dumiskarte. Ano, Daddy? Effective ba? Bumalik na ba sa dati yung pakiramdam mo?